Kayo po, akala ba ninyo tatahimik yung mga social media? Katulad nito ngayon. May boses kami at maraming makikinig sa amin. Kahit sabihin pa ng mga hindi bayarang media na si Acosta ay sinungaling, si Acosta ay sumusunod sa... Hindi po yan napatunayan. Yan pa po ang maling pananaw nitong mga judges na to. Hindi po si Acosta, hindi po ang depensa ang dapat magpatunay kung may illegal na ginawa si BP Sara. Dapat yung prosecution. So far, wala po silang napapakita na illegal na ginawa ni BP Sara. Wala. Badong, bakit may notice of disallowance? Illegal ba yung notice of disallowance? Sinabi ba na illegal yan? Meron bang sinabi na corruption? Tinanong na to sa mga taga-COA. Meron bang sila nakalagay na may corruption, may plunder, may sa ginawa ni BP Sara? Wala naman eh. Hindi sila, naghanap sila ng mga mali. Violation po ay iba sa krimen. Naintindihan nyo? Pag sinabi pong violation, hindi po automatic yan na krimen yan. Halimbawa, may mga violation, bawal magtapon ng basura. Multa, 5,000. Sino nagsabi na gano'n na multa? City ordinance. Krimen ba yun? Paglabag yun sa city ordinance. Ang krimen po, kulong. So magkaiba po yun. Iba po yung violation. Tandaan po ninyo, ang nililitis po dito, hindi po yung violation sa COA. Baka nalilito na kayo. Nililito talaga nila tayo. Kaya kami narito para ipaliwanag sa inyo ang totoo. Tatanggalin mo yung Vice President eh. Dapat mabigat yung krimen. Nakuha po ninyo? May krimen na ginawa at mabigat. Karumal-dumal dapat yung krimen na ginawa ni BP Sara. Meron ba yung notice of disallowance? Wala. Notice of disallowance nga eh. Notice lang. Sabi nga, notice. Alam nyo ba yung notice? Babala. Ang tanong, final na ba yung notice? Hindi pa nga final eh. Nauna pa yung impeachment. Para po maging krimen, ano po ang nakalagay? Dapat, sinabi ng COA, may corruption. Sinabi ba ng COA? Wala. Alam nyo ba yung ibig sabihin ng misuse? Bibigyan ko kayo aktual. Aktual po to ha. Bumili ng sangkatutak na tissue paper. Yung isang ahensya ng gobyerno na disallowed ng COA. Yun po ang ibig sabihin ng disallowed. Bakit kayo bumili niyan? Ang dami nyo pang stock. Magpaliwanag kayo. Pag hindi na-satisfy yung COA, tutuluyan na disallowed. Ano po yung ibig sabihin ng disallowed? Makukulong ba? Hindi po. Hindi pala makukulong. May violation siya. Violation nga eh. Wala siyang crime, violation. Ha? Magkaiba ba yun ba dong? Opo. Jaywalking is violation. Jaywalking ba? Pag nag-jaywalking ka, putya, matatanggalan ka ng trabaho, ha? Bakit naman po? Lumabag ka eh. Puta, hindi po lahat ng paglabag ay tanggal ka sa trabaho. Ikaw po ay teacher. Government teacher, sa public school. Teacher ka, nag-jaywalking ka. Tanggal ka ba sa trabaho? Dahil sa jaywalking? Yun yung sinasabi natin. Di ba? Yan yung sinasabi natin na pinalalabas nila, may violation, may violation. Hindi pa nga final eh. Appealable pa nga yung sinasabi nilang violation eh.
Yung pinag-uusapan po na yan na kay La Chica binigay, yan yung sinasabi ng COA na dinisallowed nila. Pero may sinabi ba yung COA na kasi ninakaw ni BP Sara? Kasi si BP Sara ay nag-utos ng illegal? Wala po. Violation lang po yan. Kasi dapat, sabi ng COA, dapat hindi mo binigay kay La Chica. Aaapila ngayon, hindi pa nga nakakasulat ng apil yung kasi kailan lang po yan. Ngayon lang pong taon, 2026 pa lang. Tatanggalin nyo na si BP Sara, hindi pa nga final. Ano ba pag final na yan, Badong? Pag sinabi ng COA na final yan, hindi naman po makukulong si BP Sara. Final na po, magsoli kayo. Teka muna, final sa inyo. Pero pwede pa akong umapila sa Supreme Court. Wala pong katuturan yan dito po sa pagtatanggal kay BP Sara. Paano po magkakaroon ng pagtatanggal kay BP, madja-justify na tanggalin natin yung Vice President? Kung mapapatunayan ninyo na binulsa yan ni BP Sara. Kung sinabi ni Acosta, yung 4 na bag po na winidro ko sa land bank, ano nangyari? Dinala ko po sa kotse. Ako lang mag-isa. Ha? Kaya mo? Opo, superwoman ako. Saan kayo nagpunta? Nagpunta kami dun sa bahay ni BP Sara. Ibinigay ko sa kanya. Kung ganun po ang testimonya, yun po yun. At ganyan po yung testimonya ni Madriaga. Siya yung mga pinagwi-withdraw, siya yung bagman, umaamin siya, di ba? Bakit hindi si Madriaga iharap nyo? Ano yung sinabi ko na nga uli? Pag nagsisinungaling ang tao, madali pong palabasin ng isang abogado, kahit hindi po magaling na abogado. Madali pong mapalabas ng abogado na nagsisinungaling. Ngayon, tanong nyo, iharap ba nila si Madriaga? Malamang hindi. Alam nyo na, kayo na magdugtong. Ang point ko lang, balik tayo rito. Nag-aaksaya po tayo ng 25 million a day. 25 million a day para matanggal sa pwesto si BP Sara sa mga violation na hindi naman po nakalagay sa konstitusyon na basihan para sa impeachment. Simple lang po ang basehan ng impeachment. Para po mas malinaw po sa atin. Ano po ang mga basehan para ka ma-impeach? Alam niyo po ba yung mga ini-impeach? Mga matataas na tao. Okay. Eto lang po. Sino po yung mga ini-impeach? President, Vice President, members of Supreme Court, members of Constitutional Commission, Civil Service, Commission on Election and Commission on Audit, at saka Ombudsman. Yan lang po. Mga matataas po na tao. Ito po yung mga grounds for impeachment. Culpable violation of Constitution. Natural, kung yung ikaw ay nilalabag mo yung Constitution, mataas ang tungkulin mo, putya, dapat ka ma-impeach. A willful and intentional breach of fundamental law. Sinadya mong labagin yung konstitusyon. Ikalawa, treason. Nagaganap lang po yung treason pag mayroon pong pag may gera. Wala naman tayong gera eh. Ikatlo, bribery. Wala. Yan bang pinag-uusapan natin? Nag-bribe ba si BP Sara? O birinibe ba siya? Wala. Graft and corruption. Sinabi ba ng COA na graft and corruption? Hindi. Other high crimes. High crimes. High crimes. Kinakailangan krimen. At kinakailangan hindi po simpleng mababang krimen. Kinakailangan po high. Kinakailangan po mataas na krimen at betrayal of public trust. Pinakamataas po na trust rating. Paano mo bibetray yung public trust? Wala daw kinalaman yun. Yung public trust sa trust rating. Saan nyo kukunin yung public trust?
Saan nyo kukunin yung betrayal of public trust? Sino magpapasya? Kayo? So, kung eto lang po yung grounds of impeachment, asan po dyan yung notice of disallowance? Wala. Naiintindihan po ninyo. So, ito po ay solely political na gawain po to ng mga kalaban ng mga Duterte para hindi po siya makatakbo sa 2028 election. Sa kasawiang palad, maging matagumpay man kayo, meron pa po kaming Baste Duterte na pwedeng patakbuhin. Kulang na kayo sa oras. Habang kayo, busy kung paano hindi makatakbo si BP Sara. Si BP Sara umiikot na sa buong Pilipinas, umiikot na sa buong mundo, at pinagkakaguluhan ng mga Pilipino. Kayo, ni hindi nyo pa nga kilala kung sino yung patatakbuhin yung presidente na payag ang Marcos loyalist, payag ang Dilawan, payag ang Kakamping, at papayag ang Makabayan Black. Wala pa nga kayong presidente. Hanggang ngayon Bare months na. Ilang araw na lang, bare na. At pag bare na, patapos na ang taon, 2026. Pagdating po ng 2027, naghahanda na po dapat lahat yung mga may balak tumakbo ng national office kasi hindi mo pwedeng maikot yan. Ang buong Pilipinas. Akala nyo nasisira nyo si BP Sara, pero ang totoo, ang nasisira, yung mga lumalantad ngayon. Mabuti naman yan, lumantad na yung mga Tulfo Brothers, lumantad na yung Gatchalian, lumantad na tong Chis Escudero, lumantad na tong Villanueva, lumantad na tong hindi, lantad naman na talaga yung Keiko Bam at Risa Ontiveros. Mabuti po yan, pinapakilala po ninyo sa tao para wala na po kayong, lalo na po yung mga Tulfo Brothers, para wala na kayong nalilinlang na mga Duterte supporters. Mabuti po yan. For the first time, ngayon lang naman sila talagang nagpapakita na sila ay anti-Duterte. Dati, nilalaro-laro pa nila. Ngayon siguro, naramdaman nila, naniwala po sila sa sarili nilang propaganda na mahina ng mga Duterte, panahon na para kalusin yung mga Duterte, yan po ang pinakamalaking yung magiging pagkakamali.